ito po ay makukuha ng libre ang gamutan. Ang leptospirosis po ay napakalubha, ngunit ito ay naiiwasan at nagagamot kung maaga po itong maagapan. Huwag na po natin patagalin ang ating mga sintomas, magpa-check up po kaagad. Pilipinas, gising na! Ingat po, lalo na sa mga lumusong at patuloy na lumulusong sa baha. Tumataas po ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila halimbawa, umabot na sa labas ng emergency room ang pila ng mga posibleng may leptospirosis. Ang ibang pasyente sa folding bed na nakahiga. Ayon sa Department of Health, posible pang sumipa ang dami ng cases sa susunod na linggo. Yan ang ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin on record sa unang hirit. At ngayong umaga, makakapanayan po natin Dr. Ann Dominique Asis Matuba, National Program Manager for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases and for Rabies Prevention and Control ng Department of Health. Doc Ann, good morning. Thank you for joining us. Magandang umaga po at salamat din po sa paanyayan ninyo. Doc, we are on record na. Unahin na po natin, update sa leptospirosis cases sa bansa. What are the numbers? Sa kasalukuyan po, since January hanggang Agosto 15, may naitala na po tayong 3,760 cases. Kabilang po dito ay may naitala na po 247 na nasawi dahil sa sakit na ito. Is this higher or lower than last year, Doc? Compared to last year, there's an observed decrease po by 42%. Kasi ang naitala po last year ay nasa 6,528. Ngunit patuloy pa rin po ang monitoring ng kagawaran dahil inaasahan pa rin po natin ang pagtaas sa loob ng 2 linggo simula po ng mga pagbaha ng nakaraang linggo. Okay. Pag-usapan po natin yung sa San Lazaro, may naitala pong 6 na namatay, ano? Ito lamang, since August 10 lamang. Pero sa buong bansa po, ano nga po yung bilang? You said 200 plus? 247. Ngunit nung mga nakaraang Agosto 18 hanggang 25, may naitala po tayong 818 cases sa National Capital Region. Okay. At 22 po doon ang nasawi. Nako. For the viewers to understand, Doc, pakipaliwanag po. Gaano ba ka-fatal itong sakit na leptospirosis? Paano ba ang incubation nito from the time na lumusong tayo until the time na umabot sa end stage, ika nga? Ang leptospirosis po ay napakalubha. Ngunit ito ay naiiwasan at nagagamot kung maaga po itong maagapan. Ang incubation period po nito o ang panahon bago lumabas ang sintomas ay mula 2 araw hanggang 14 days mula sa pagkaka-expose sa baha o kung sila po ay napalusong sa baha. Pwede rin po itong mas tumagal hanggang 28 days bago po lumabas ang sintomas. Ito po ay karaniwang mild ang sintomas, mataas ang survival rate kung sila po ay nakapagpatingin ng maaga. Nagiging fatal po ito kapag umabot na sa tinatawag na severe disease o Weil's disease. Pwedeng umabot ng mula 10% hanggang 15% ang mortality rate po nito. Sa kasalukuyan po ang fatality rate po natin o ang bilang ng mga kaso ng namatay ay nasa 6% po ngayong taon. Okay. Doc, para lang sa kaalaman ng mga manonood natin, ano ba ang mararamdaman niya? Habang ito'y halimbawa kumakalat na sa katawan at lumalala na, ano ba yung mga nararamdaman? Sa una pong mga sintomas, pwede po silang makaramdam ng lagnat, panginginig, iba naman po sumasakit ang ulo, pati na rin po ang mga kalamnan o muscle. Kapag ito na po ay mas mag-progress o mas lumala, pwede na po silang makaramdam ng iba pang sintomas tulad ng paninilaw ng balat. Yung iba naman po ay namumula din po ang mga mata at nagbabago na po ang kulay ng ihi kapag nagkaroon na po ng tinatawag na kidney damage. So, at what point na dapat maalarma na yung tao na teka muna, baka severe na to? Kasi ang kinahihinatnan po ng iba mga biktima ng leptospirosis, yung kailangan na mag-dialysis para magko-collapse yung kidney sila, ganun po? Kapag nag-iba na po ang kulay ng ihi nila, yung iba po ng kulay itim, dahil nga po sa kidney damage o dahil may nakikita na po mga dugo sa kanilang ihi, yun na po ang isa sa mga severe na sintomas. Kaya
nangailangan na po ito ng agarang dialysis. Ang iba naman po ay nahihirapan sa paghinga kasi pwede din po ang atakihin ng leptospirosis ang ating mga baga. At kapag nanilaw na po sila, ang atay naman po ang apektado. Doc, pag-usapan po natin yung tungkol sa bed capacity, na babanggit po madalas yung San Lazaro Hospital, yung NKTI na babanggit din. Pero ito hong leptospirosis, nagagamot naman sa kahit saang ospital, hindi po ba? Opo, lalo na po kung nasa early stage pa po ito. Kaya ang abiso po talaga ng Department of Health sa publiko ay huwag na po natin patagalin ang ating mga sintomas. Magpa-check up po kaagad lalo na kapag may nararamdaman para hindi na po ito mas malala at hindi po ma-overload o ma-overcapacity ang ating mga end-referral hospital katulad po ng San Lazaro at ang NKTI. Ang kagawaran din po ay naghanda, nag-establish o nag-activate po ng mga leptospirosis pass lane sa 33 na DOH hospital sa NCR Region 1, 2 and 3, pati na rin po sa Cordillera para mas mabilis ang pag-triage, pag-diagnose, pati na rin po ang paggamot ng mga kaso ng leptospirosis. Basta kailangan encourage po natin yung mga kapuso natin. Kung kayo po'y lumusong at may naramdaman kayong medyo iba, huwag ipagsawalang bahala, huwag nyo isipin na, baka lagnat lang to, baka nalamigan lang ako, kesyo. Diba? Baka kailangan natin ma-rule out na leptospirosis ito. Doc, pag kayo po'y na-diagnose, paano naman bang gamutan dito at confinement? Ito ba'y libre sa mga government hospitals? Yes po, sa ating mga DOH hospitals, ito po ay makukuha ng libre ang gamutan. Kailangan po kasi mabigyan ng IV o yung nakaswero po na antibiotics kapag sila po ay may malalang sintomas na ng leptospirosis. At kapag sila naman po ay nangailangan na ng dialysis, covered din po ito ng ating PhilHealth at ng Zero Balance Billing Program ng Department of Health. Nakafocus tayo sa leptospirosis at this point, Doc, pero may mga iba pong sakit na dapat bantayan din tulad ng halimbawa dengue. Anong pa ba mga paalala natin? Ano pa ba yung mga ibang sakit na maaaring baka hindi natin napapansin? Meron po tayong mga grupo ng mga sakit na karaniwang tumataas ang kaso tuwing tag-ulan. Ito po ay tinatawag na wild diseases. Ang kahulugan po nito, ang W ay ang mga waterborne diseases, kasama na po ang diarrhea, ang cholera, pati na rin po ang typhoid. Ang I naman po ay yung influenza o influenza-like illness o mga malatrangkasong sakit. Nabibilang po dito ang flu, pati na rin po ang COVID-19. Ang L yung leptospirosis po, and D naman po, yun po yung dengue o yung mga sakit na o ang sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok dahil nga po sa pagdami ng kanilang pwedeng pangitlugan na mga tambak na tubig mula sa pagulan. Tapos ito ho, Doc, maaaring pare-parehong sintomas, kaya maganda ho magpakonsulta sa mga doktor para matukoy natin kung ano talaga yung sakit ninyo. Tama po kayo, katulad ng dengue, halos magkatulad po sila ng sintomas ng leptospirosis sa mga unang araw ng sakit na ito. Pwedeng magkalagnat, magkaroon din po ng pananakit ng ulo, kaya mahalaga ang pagpapakonsulta para sila po ay matest kung ano po talaga yung sakit nito. Doc, any final words po? Hindi tayo magsasawa rito. Uulit-ulitin natin para sa mga kapuso natin, mga paalala po, lalo ngayong maulan ng panahon. Go ahead, please. Sa lahat ng tagapanood at tagapakinig, wag po nating balewalain ang ating mga nararamdaman. Lalo na po kung may history po tayo ng paglusong sa baha, wag maghintay na manilaw pang ating mga balat o masira ang ating mga bato at atay bago pumunta sa doktor. Kung kinakailangan pong lumusong muli, lalo na po ngayon na habagat po at inaasahan natin ang muling pagbaha, magsuot po tayo ng proteksyon gaya ng bota at kapag napalusong po sila sa baha, sila po ay magpatingin po agad sa loob ng 24 to 48 hours dahil mahalaga po ang timing sa pag-inom po ng tinatawag po natin prophylaxis o prevention para hindi po sila magkaroon ng severe na leptospirosis. Dr. Ann Dominique Asis Matuban ng Department of Health, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Mga kapuso, ang leptospirosis po ay nakamamatay pero ito po ay preventable. Pwede po natin itong pigilan dahil kailangan lamang po natin maging maagap at maingat. Ang mga issue pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin on record sa unang hearing.